Si Brook pala ang magiging kahinaan ni Im-sama. Simula nga nang inintroduce sa atin itong powers at abilities ni Im-sama medyo naging skeptical na nga tayo sa kung paano siya mapapatay. Paano siya matatalo gayong napaka-overpower niya. Dahil imagine, capable siyang lumaban although wala physically yung katawan niya sa mismong battlefield. Gaya na lang ng nangyari sa God Valley incident. Nagawa nga niyang saniban itong si Gorosei Saturn na siyang naging vessel niya para labanan itong sila Rox D. Sebek. At alam naman na natin ang nangyari pagtapos neto. Sa current timeline naman ganun rin. Ginawa niyang vessel itong si Ganku para labanan naman itong mga giants at grupo nila Luffy. So ang masasabi nga nating pinaka-dominant na kakayanan ni Imu itong Dome Reverse. Yung kakayanan nga na to kayang i-turn ni Imu ang isang nilalang into demon. Bibigyan niya ito ng instant power up at regeneration powers. Pero ang kapalit naman nito mawawalan ng kontrol sa sarili niyang katawan yung paggagamitan ng Dome Reverse. Ngayon ang magiging tanong paano kaya ito masusolusyonan ng grupo nila Luffy? Dahil currently nga na-Dome Reverse itong mga kaibigan nila na sila Brogy at Dory. Gaya ba sa mga nagdaang karakter na na-Dome Reverse kamatayan rin ba ang sagot para mapabalik sa normal itong dalawang giants na to? Nakita naman natin during God Valley incident na walang nagawa itong si Sebek sa pagdodome reverse sa kanya ni Imu. Bumalik nga lang ito sa normal nung oras na pinatay na siya nila Garp at Roger. Meaning ito ba yung sagot sa kung anong gagawin nila Luffy, kila Brogy at Dory? Papatayin din nila itong dalawa na to para lang mapabalik sila sa normal? Bali ang tingin ko ang sagot dito sa pamamagitan ng awakening ng Paramecia Devil Fruit. We all know na once na ma-awake na ang isang Paramecia Devil Fruit nagagawa na itong ma-expand yung powers neto beyond sa user lang neto. Gaya na lang ng naging awakening ng Mochi Mochi no Mi at itong Ito Ito no Mi. Both sila Doflamingo at Katakuri nga na-expand nila yung kakayanan nila sa environment. Si Doflamingo nga nagawang gawing strings itong mga buildings sa paligid niya. Si Katakuri naman nagawang mochi itong ilang parte sa Mirror World. Ngayon during Wano Arc naman nakita rin nating na-awake nila Eustace Kid at Trafalgar Law itong mga Paramecia Devil Fruits nila. Si Trafalgar Law nga kaya niya nang ilagay yung room niya sa isang specific na bagay. Gaya na lang sa ginawa niya sa espada niya. Si Eustace Kid naman nagagawa na ring ilagay sa ibang tao itong magnet powers niya. Nakita nga natin yan sa paglalagay niya ng magnetic pole kay Big Mom. So ano ba yung point kung bakit natin nabanggit itong awakening ng mga Paramecia Devil Fruit user? Dahil sa tingin ko nga yung mismong Devil Fruit ni Brook ang sagot sa kung paano masusolusyonan yung sitwasyon ng Dome Reverse. Bali ang misconception nga ng marami patungkol sa Devil Fruit ni Brook ito daw yung Soul Fruit, which is alam naman nating hindi ito totoo. Since itong Soul Fruit nga yung mismong Devil Fruit ni Big Mom. Na-associate lang neto si Brook dahil sa paglalabas niya palagi ng soul niya. Bali ang Devil Fruit nga netong si Brook yung revive fruit from the word itself, revive. Meaning gagana lang itong Devil Fruit na to once na mamatay na yung user neto. Dahil once na mamatay nga yung user neto dito lang matitrigger yung pagre-revive sa kanya na kakayanan ng Devil Fruit na to. Ngayon kung iisipin nyo nga what if ma-awake ni Brook itong Devil Fruit niya? Gaya ba sa mga nakita nating Paramecia Devil Fruit na capable ng gamitin yung mga kakayanan nila sa environment o sa ibang tao, magagawa na rin kaya ito ni Brook? Dahil kung oo, napaka-overpower nga neto. Imagine, once na merong mamatay, kaya nang i-revive instantly netong si Brook. Diba ang lakas nun? At yes, ito nga yung idea sa kung paano masusolusyonan itong Dome Reverse. Dahil nga sa ang nire-reveal pa lang na paraan para mawala sa isang tao itong Dome Reverse sa pamamagitan ng pagpatay dito, paano kung ganito nga exactly yung gawin nila Luffy, kila Brogy at Dory? Patayin nila ang mga ito nang sa ganon mawala na yung Dome Reverses sa kanila. Hindi nga nila po problemahin pa yung magiging sitwasyon ng dalawang giants na to. Since kahit mamatay nga sila nandito naman si Brook,
para i-revive sila. Ito kung sakali lang naman at ma-awake ni Brook itong devil fruit niya. At kung ito talaga possibly yung magiging kakayanan ng awakened revive fruit. Next, pag-usapan naman natin itong si Ganku. Paano kaya siya maliligtas ni Brook sa sitwasyon niya ngayon? Bali, para masagot nga ito, balikan muna natin itong chapter 1134. Kung matatandaan nyo guys during nga sa chapter na to, binrot up ni Lilith yung patungkol sa pagdadala niya ng isang box. Box na naglalaman ng katawan o clone ng totoong Vegapunk. At pagtapos nga ng encounter na to, hindi na to binalikan pa ni Oda. Ngayon ang magiging tanong ano kaya ang purpose kung bakit siningit ito ni Oda ngayong Elbaf arc? Bakit hindi na lang niya to nilagay sa latter part ng Egghead Island arc? Or even ibinigay sa ibang satellite ni Vegapunk since nakita naman nating nakatakas ang mga ito? Bali, ang possible na sagot nga dito dahil sa may paggagamitan neto si Lilith. So ang idea nga marerelate pa rin natin sa possible awakening ng devil fruit netong si Brook. Ang siste nga dahil sa capable si Brook na ihiwalay yung sarili niyang soul sa katawan niya. Dahil nga sa awakening ng devil fruit niya, makakaya niya na itong gawin sa ibang tao. Meaning possible na tanggalin niya yung soul netong si Lilith at ilagay sa mismong katawan ng daladala niyang clone ni Vegapunk. At itong katawan naman ni Lilith ang paglalagyan niya mismo ng soul netong si Ganku. Kumbaga itatransfer lang ni Brook yung soul nila Lilith at Ganku. Si Lilith papunta sa original Vegapunk since isa rin naman siyang Vegapunk. At itong soul ni Ganku papunta sa katawan ni Lilith. Sa ganitong paraan nga maliligtas ni Brook itong si Ganku sa kamay ni Im Sama. At itong si Vegapunk naman technically na mabubuhay ulit dahil sa magkakaroon na nga ng soul yung katawan neto. Bali, idea lang naman yan. Anyway, in summary nga sa topic natin, itong awakening ng devil fruit ni Brook ang magiging susi sa kung paano masusolusyonan yung Dome Reverse. Dahil nga sa pagpatay lang ang tanging sagot para mawala ang Dome Reverse sa isang karakter, so be it. Papatayin nila Luffy itong mga giants na sila Brogy at Dory para mawala itong Dome Reverse sa kanila. At dahil nga sa devil fruit ni Brook, mabubuhay lang ulit neto itong dalawang giants na to. Kaya naman walang kaso kahit mamatay pa sila. Sa part naman ni Ganku para nga mailigtas siya kinakailangang i-transfer ni Brook itong soul niya sa katawan ni Lilith. Nang sa ganon maaabandonan niya na itong current body niya na fully controlled at may devil's contract kay Im Sama. Bali, para sa inyo ba? Okay ba itong theory o idea na to para sa inyo? O may iba pa kayong naiisip na paraan sa kung paano masusolusyonan itong Dome Reverse? Kung may thoughts o idea nga kayo, wag na kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!